Iyon ang bago tayo magpatuloy sa ating pag-uusapan, ako muna ibabati ng magandang hapon o magandang gabi sa aking mga subscribers dyan, sa aking mga viewers. Maraming salamat sa inyong suporta. Shout out sa inyong lahat. Yun ang tuloy na tayo kagad sa ating pag-uusapan. At sa video na ito, pag-uusapan natin itong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Tuloy o hindi? Sa palagay ko mga kababayan, hindi na ito matutuloy. Dahil nga, karamihan sa mga senador ngayon ay ayaw ng impeachment na ito. Dahil alam naman nila, matatalino yung mga bagong senador ngayon. Alam nila na ito ay pamumulitika lang. Gusto talaga nila na mawala itong si Vice President Sara Duterte sa kanilang paningin. Kasi nga tinik sa kanilang lalamunan itong si Vice President Sara Duterte, mga kababayan. At ayon kay dating senador at ngayon ay congresswoman, mga kababayan, Leila de Lima, ay wala na. Wala na itong impeachment na ito. Dead on arrival na daw. Dahil nga daw may mga bulong-bulungan ng mga senador na hindi na daw talaga matutuloy itong impeachment na ito. Talaga namang hindi matutuloy. Kasi nga, ulitin natin yung 19th Congress nga, sinabi na noon, una nagsalita nito mga kababayan, itong si Attorney Macalintal, magaling na abogado yan, na ito nga ang 19th Congress ay hindi pwedeng itatawid sa 19th Congress. At sinabi na rin yan ni Senador Tolentino na hindi pwede kasi nga illegal yan. Illegal. Salungat yan sa ating saligang batas. Na yung 19th Congress ay itutuloy doon sa 20th Congress, mga kababayan. Kaya nga itong impeachment na ito, ayon kay dating senador Leila de Lima, ay dito na rival na. At kita nyo naman, mga kababayan, itong si Vice President Sara Duterte ay talagang pa-relax lang. Wala, parang nakikita ka natin na itong si VP Sara Duterte ay hindi apektado sa impeachment na ito. Matibay yung kaniyang tiwala. Matibay yung kanyang konsensya. Dahil nga alam naman niya na wala siyang ginawa na paglabag sa ating batas. Yung sinasabing paglustay ng confidential fund, nasagot na. Pakanalan talaga yan. Yung mga alias Piatos, Miri Piatos, mga alias kasi yan. Kahit sino siguro ang may confidential fund, hindi nila ilalagay yung totoong tumatanggap ng mga asset na yan. Hindi, patay kaagad sila kung ilalagay nila yung totoo nilang pangalan. Itong mga congressman naman, hinahalungkat pa nila, hinuhukay pa nila doon sa PSE na bakit wala daw mga pangalan na ganun. Alam naman nila na wala talaga yung mga pangalan na yan. Gusto lang talaga nila na ilihis o mind conditioning, mga kababayan, para sabihin ng ating mga kababayan na masama ay talagang naglustay ng pira ng kaban ng bayan itong si VP Sara Duterte. Pero ito yung mga senador, iba. Alam nila, hindi sila mapagkunwari, mga kababayan. Kaya ito, wala na. Purong sulong. Ibig sabihin nito, talagang mamamatay na itong impeachment na ito. Ulitin natin, ayon kay Senador Leila de Lima, dead on arrival ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ito na, sabay-sabay natin itong panoorin. Matapos magurong sulong sa Senado ang pag-usad ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, ang tanong ngayon, matutuloy pa ba yan sa pagpasok ng bagong Kongreso? Narito ang aking report. Ngayong araw dapat ipipresenta ng prosekusyon ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Pero naurong nga yan sa June 11. Alanganin yan dahil sa June 13 CDD adjournment ng 19th Congress. Ibig sabihin, kahit anong gawin ng kasalukuyang Kongreso, nasa kamay na ng 20th Congress ang bola sa impeachment. Ang pinagdedebatehan ngayon ay kung pwede bang ituloy na lang ng 20th Congress ang impeachment proceeding mula sa 19th Congress. Ang sagot dyan ni Senate President Jesus Cordero, pwede magkaroon ng ibang pananaw yung 20th Congress. Halimbawa, pwedeng sabihin ng 19th Congress, tatawid yan. Pero ang pasya ng 20th Congress, hindi tatawid yan. At i-dismiss nila. So, depende.
Sa dulo, you have to understand, in Congress, plenary is supreme. Para kina Senator Risa Hontiveros at Senate Minority Leader Coco Pimentel, dapat na nilang aksyonan ang impeachment. Labag na raw sa batas ang pag-uurong sulong dito ng Senado. Jurisdiction once acquired is not lost but continues until the case is terminated. It is my humble opinion that the trial of the current impeachment case, now pending before the Senate of the 19th Congress, can cross over or continue from the 19th Congress to the 20th Congress. Once we receive the articles of impeachment, trial by the Senate shall forthwith proceed. Hahatulan tayo ng sambayanan kung hindi natin kinampanan ang tungkulin na ito sa sambayanan. Mas hahatulan kayo pag tinuloy ninyo itong impeachment na ito. Kasi nga, yung mas nakakarami ng mga Pilipino ay ayaw ng impeachment na ito. Ikaw, Risa Hontiveros, alam naman namin kung anong klaseng tao ka, kung anong klaseng senador ka. Alam naman namin kung ano yung galit mo sa mga Duterte. Alam namin. Wag mong lokohin ang mga Pilipino, ang taong bayan, na hatulan kayo. Mas nakakasama, mas hatulan kayo ng taong bayan pag tinuloy ninyo yan. At ito namang si Coco Pimentel, mga kababayan, akala mo ba'y andyan pa rin siya pagdating ng 20th Congress? Wala na. Tapos na yung termino mo. At ang inakala nitong si Pimentel na ito ay isa siya sa maging prosecutor, mga kababayan. Kasi akala niya ay manalo siya sa pagka-congressman. Talunan yan. Wala ka ng karapatan diyang magsalita. Umalis ka na dyan. Hindi ka namin kailangan. Isama mo na itong si Hontiveros na ito. Hontiveros na ito. Isa itong virus sa Senado. Francis Tolentino, hindi na dapat ituloy sa 20th Congress ang impeachment proceeding. Wala na raw itong constitutional authority. If we cannot conclude the trial before June 30, 2025, we must recognize this impeachment case is functionally dismissed by constitutional operation and no action can be taken by the 20th Congress on the matter for lack of constitutional authority. Nauna namang sinabi ni Congresswoman-elect Laila de Lima na baka estilo lang yan para tuluyang patayin ang impeachment. May mga bulong na hindi na raw uusad ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Dead on arrival daw. Kulang daw sa boto. Kulang naman talaga eh. Totoo naman talaga, kulang sa boto. Kung nanalo sana yung karamihan ng senatorial candidate ng alkansya ng Bagoong Pilipinas, yan siguro may pag-asa na ma-impeach itong si Vice President Sara Duterte. Kaso nga lang, nabigo kayo. Nabigo yung balak ninyo. Yung masama ninyong binabalak na manalo yung karamihan sa mga senador ng alkansya ng Bagoong Pilipinas. Kaya ganito ngayon. Kaya lumaylo itong ibang mga senador. Kasi nga, mga kababayan, pag halimbawa ipursigi nila itong impeachment na ito, pagdating na 2028 presidential election, itong mga senador na ito, sa kangkungan din ito pupulutin. Kaya takot itong mga ito. O ito, patuloy natin. Yan ang Senate President. Hindi ko trabahong reactan ang congressman-elect na hindi pa naman formal na nagiging prosecutor o bahagi ng trial. Gano'n naman talaga yan si Laila de Lima. Noon pa naman ang kapalang mukha niyan. Saan ka ba naman nakakita ng DOJ Secretary na pumasok sa loob ng Bilibid, nag-concert, sumayaw, kumanta. Tapos, itinanggi niya na tumanggap siya ng pera mula sa mga drug lord na yan. Paano ka makikipaghalubilo sa mga drug lord na yan? Paano ka naging kaibigan ng mga yan? Kung hindi ka tumatanggap. Doon pa lang ang mga kababayan sa mga video na nakikita natin na nasa loob siya ng Bilibid. Gumagawa sila ng concert doon. Sumasayaw siya kasama.
sila Kulangko, sila GB Sebastian, at sino-sino pa yung mga malalaking o mga kilalang drug lord dyan sa loob ng Bilibid. Talaga naman, wala ka naman talagang, hindi ka naman talaga marunong mahiya at dilima. Sige, patuloy natin. Paglilinaw pa ni Escudero, walang kinalaman si Pangulong Bongbong Marcos sa pagbabago ng petsa ng pre-trial ni VP Sara. Walang utos ang Pangulo kaugnay dyan. Si House Speaker Martin Romualdez nirerespeto ang desisyon ng Senado. We leave it to Ba, malungkot? sound discretion as to how they want to proceed for that, no? Ano pa man ang mangyari, nakahanda na raw sa pagiliti si VP Sara. I prepare for everything by making sure that I get the 8 hours of sleep and the vitamins that the doctors recommended I take. Pinagtatawanan lang kayo ni VP Sara Duterte. Malungkot kayo. Samantalang si Vice President Sara Duterte, ang ganda pa rin. Kailangan daw na makatulog ng 8 oras at yung vitamins na sinasabi ng mga doktor ay kailangan niyang mainom. Hindi niya iniintindi ang impeachment na yan. Pero kayo, ang laki ng problema ninyo. ang lalaki na ng mga aibag ninyo sa kakaisip kung paano ninyo maituloy ang impeachment na yan. Ikaw, pimintil ka. Talagang galit na galit ka sa mga Duterte dahil nawala kayo sa PDP. Inatsapira kayo. Itsapira kayo sa PDP, kaya ganyan yung galit mo sa mga Duterte. Yun na nga na mga kababayan, ano? Wala na yung impeachment, hindi na matutuloy. Yun na nga na, dito lang muna bago tayo magtatapos ay mag-shoutout lang muna tayo ulit. May bago bang komento? Walang bagong komento rito. Mag-shoutout na lang muna tayo kay Ruben. Shoutout kay Member Jeff Religious ng Pulilan, Bulacan. Kay Ma'am Joyce ng Japan. Kay Gabriel Cantor, Ronde TV mo. Inso Recto ang i-content mo. Pareha yan ni Inso. Abang tingnan natin, idol excuse me, idol Gabriel Cantor. Kung hindi ko pa kasi gaano napapanood yung si Insurrectos na yan. Sige, subukan natin. Shoutout na rin kay Efren Biton, idol. Shoutout kay Ilimi. Shoutout kay Jayol Mugis. Shoutout na rin kay Bet Biting. Shoutout na rin kay Ervin Milan. Shoutout na rin kay James Salcun. Shoutout kay Dandy Serrado, kay Hins TV Idol, shoutout Arminix Sorp, shoutout Ropino Magtira, shoutout kay Ma'am Edisa Borby, kay DBDV, shoutout sa iyo Idol, shoutout na rin kay Jaime Kundi, kay Cooler Labansa, at kay Miraflor Soto. Saldi Ramirez Idol, shoutout sa iyo Saldi Ramirez. Oy, Corazon Bo Gonzales, shoutout sa iyo, at kay Neller Cafe, at kay Su Mira. Sami Vlog, shoutout sa iyo Sami Vlog, shoutout sa iyo Idol, Sami Vlog. At kay Hermias Balmores. Yun ang hanggang dito lang muna. At once again, this is Ronde TV mo. Ingat ang lahat. God save the Philippines.